Minsan pa po magandang umaga at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Handa na po ba ang ating mga Biblia sa pag-aaral sa umagang ito? Kung nakahanda na po ay buksan po natin sa aklat po ng Deuteronomy chapter 4 verse 32. Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito. Nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ba ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pagkikipagsubukan sa kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng kapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ni Yahweh sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit nagsalita siya sa inyo upang turuan, at dito sa lupa nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo, at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay nilabas kayo sa Ehipto. Pinaksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupang ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Atin pong narinig ang salita ng ating Panginoon. As a matter of fact, God is not threatening us, He is warning us. May kaibahan po sa threat at saka sa warn. Gusto ko pong iparating sa inyo na mahal tayo ng Panginoon. Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa bansang Israel. Tayo man po ay tinatawag na kalahi ni Abraham, children of Abraham, mga anak ni Abraham dahil sa pananampalataya. Ngayon, ano po ba ang kaibahan ng warning sa threat? Ang ginamit ko po na theme ngayon is warnings are for our benefits. Hindi ko po sinasabing threat, Ano pala ang warning? God never threatens, the devil never warns. Yun ang sabi ni Oswald Chambers. God never threatens us, He only warns us. But the devil, in the other side, threaten us, but he never warn us. Ano pala ang kaibahan ng itong dalawa? Sabi ni Julia Ackerman League, sabi niya, threats are used to get people to do what is in our best interest. Warnings are issued to get people to do what is in their best interest. In other words, threats seek to preserve power, whereas warnings serve to protect people from danger. In other words, warnings are an expression of love, and threats are an expression of control. And I believe God warns us because He loves us. Winarningan tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo. May mga bagay sa buhay natin na winarningan tayo. Tulad sa bansang Israel, sila po ay sinabihan ng Diyos na huwag kayong maglingkod ng ibang Diyos. Maliban sa akin, ako lang ang Diyos. Ibig sabihin po, kahit sa buhay natin ngayon, sabihin natin, Pastor, wala naman akong Diyos-Diyos eh. Ang tanong ko po, may mga bagay ba sa buhay natin na mas nakakahigit sa pag-ibig natin sa Diyos? Kung may mga bagay ka sa buhay mo na hindi mo kayang i-give up para sa ating Diyos, yan ang naging Diyos-Diyos natin. Now, start to write everything in your life that is, you think is important in you. Halimbawa, tulad nito, example cellphone, iPad, computer, mga anak, asawa, ano pa ba, relationship ko ngayon, ministry. Sulat niyo po lahat and ask every question sa bawat isa. Number 1, itong iPad ko ba, kaya ko bang ipagpapalit ito sa Lord? Check. Okay, walang problema. Itong computer ko ba, kaya ko bang ipagpapalit sa Diyos? Ipagpapalit para sa Diyos? Yes, kaya ko i-give up para ito sa Diyos. With regards to your relationship today, kaya mo bang i-give up yan for the sake para sa Panginoon? That's a greater question. Tama po ba? Now, ano ba ang mas nakakahigit sa pag-ibig natin sa Diyos? Kaya nga sinabi ng Diyos, siya lang daw ang Diyos. Wala nang iba. Ibig po sabihin, kung may mga bagay po sa buhay natin
na mas nakakahigit sa pag-ibig natin sa Diyos, yun po ang naging Diyos-Diyos natin. Kung hindi mo mag-give up yung TV para sa pananalangin, naging Diyos-Diyos na po natin yan. So hindi ko po alam kung anong Diyos-Diyos natin sa buhay. Kaya sabi ni Yahweh, sabi ng Diyos, sabi niya, meron ba bang ibang nakakahigit sa akin? Wala na po. Sinabi niya, kung gusto mong maging mabuti ang buhay mo, sumunod ka sa akin. Sundin mo ako. My question to you is, winarningan ka ba ng Panginoon sa mga bagay sa buhay mo? At sinabi niya bang, kaya mo bang i-give up yan para sa akin? Ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila po. At ang tanong ko po, may mga bagay po ba tayo na kayang i-give up para po sa ating Panginoon? This is a great question that I am asking you today. Ask yourself, reflect. Meron bang mga Diyos-Diyos sa buhay natin na hindi natin kayang i-give up dahil sa Kanya? Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod para po sa mga biblical truth and personal application. Meron po ko nasulat dito, God put walls in certain areas of our lives not to hinder us from our happiness but to protect us from other side of the wall. What is that wall? They called it as a wall of protection. Naglalagay ang Diyos ng bakod hindi po para pigilan tayo sa ating kaligayahan. Nilalagay po yan para po tayo po ay maging safety, no? Para may protection tayo. Halimbawa, the Lord never allows us to have, to commit promiscuity, which is having more than one sexual partner. Bakit? Napapansin nyo naman po, siguro, na yung mga taong mayroong more than one sexual partners, oftentimes, no, hindi man siguro lahat, but oftentimes ay nagkakasakit ng AIDS. Tama po ba? That is protection, di ba? Sinabi ng Lord, only one. Another point po, no, binanggit ng Diyos, huwag kang pumatay. Bakit? Pag pumatay ka, guiltiness. It's a wall of protection. God puts, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Bakit? It's a wall of protection. Thou shalt not commit adultery. Bakit? It's a wall of protection. So may mga bagay sa buhay natin na nilalagay ng Diyos as a wall of our protection. It's not for Him. It's all about us. Minsan kasi sinasabi, ayaw kong magsimba kasi maraming bawal. Hindi po bawal yan. Ginilalagay po ng Diyos yan para po sa ating proteksyon. God's desire for us is for our own good. Sinabi niya po doon, that it may go well with you and with your children after you. Yun po yung sinulat sa Deuteronomy chapter 4 verse 14. It is for our own benefits, no? Ibig sabihin, ang concentration pala ng Lord hindi para sa Kanya. Dati-dati ang akala ko, kaya nilaga ito ng Lord kasi Diyos siya para may authority siya, ganito, ganyan. Hindi po pala. Minsan iniisip natin, ano ba to? Control freak naman ang Lord. Siya naman nagkokontrol sa buhay ko. Ayaw niya akong maging masaya. Hindi po ganun ang purpose ng Lord. Gusto niya maging masaya ka. Pero higit sa lahat, gusto niyang protektado ka. Minsan kasi, iniisip natin na, para tayong mga bata ba? Diba? Sabi natin, huwag mong kainin yan. Kasi chocolate yan, nakakasira ng ngipin yan. Gusto ko chocolate eh. Diba? Tama po ba? Magang-maga, chocolate ng chocolate. So, anong nangyari? Nasira yung ngipin. Pero tayo bilang mga magulang na matino, sinasabi, anak, wag mong kainin yan. Pero ang anak natin, nagmatigas pa rin. Tama po ba? Nagwawala. Kasi gustong kumain. Now, simple illustration po yan. Ganon din po tayo eh. Lord, gusto ko yan eh. Gusto ko siya talaga eh. Anak, wag nga yan kasi mapapahamak ka pag ilalagay mo ang sarili mo sa Kanya. Alam mo naman na ganito, ganyan. No? Minsan, ilalagay talaga natin, ipapahamak natin yung sarili natin. Hindi po kasalanan o hindi po mali ang magmahal, no? Hindi po kasalanan na gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa atin. Pero ang tanong ko po, nagtatanong po ba tayo sa Lord kung yun po ba ang kalooban niya? Alam niyo po, pinaalalahanan tayo ng Lord dahil mahal niya tayo. He is a good father that seek what is the best for His children. Kung ang mga ama nga na masama ay nagbibigay ng mabubuti sa anak, gaano pa kaya yung Diyos natin? As I read this word, no, this morning, the Lord convicted me so much. And I write this for my personal application. Sinabi ko, He loved me greater than the love of my Father. He take care of me in holistic aspect. He doesn't only provide my needs on the material level, but in all aspects of my life.
Remember this, the Lord never threats but only warns because He loves us. Bakit tayo pinaalalahanan ng Diyos? Bakit tayo winawarningan ng Panginoon? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Yun lang po ang pinakadahilan. No? Sinabi niya, dahil sa pagmamahal ko sa inyong mga magulang, sabi niya doon sa nabasa natin kanina, dahil ko sa pagmamahal ko sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Dahil sa pag-ibig ng Diyos Hindi dahil magaling tayo, pag-ibig lang po ng Diyos. What the Lord is looking for us is for our own benefit. Sometimes, nagre-rebelde lang tayo sa Diyos para tayo mga binata o mga teenager nagre-rebelde. Iniisip natin na ang papa ko ay talaga napaka-stricto, ay ganito, ganyan. Hindi po. Huwag mong sabihin maraming bawal. Hindi po, wala pong bawal sa Biblia. Paalala lang po yun para sa atin. Na sa ganun tayo po ay maging matuwid upang tayo po ay makabenepisyo din po para sa atin. Church, I want to challenge you. This morning, mahal ka ng Panginoon. Kung may mga bagay man na winarningan ka ng Panginoon, hindi dahil ayaw niya sa iyo. Hindi dahil gusto niya lang kontrolin ka. Ginawa niya yon dahil mahal na mahal ka niya. At gusto niya ipaalam sa iyo na ang buhay natin sa mundong ito ay napakaiksi lamang. At ang gusto niyang gawin is to fulfill His promises in your life beyond what you can think of. Malaki pa ang iyong mararating, malayo pa ang iyong mararating, malaki pa ang iyong aabutin, at marami pang pagpapala ang ibibigay sa iyo ng Lord. Just always cling in His promises and obey His word. Seek the will of God.